topic natin, madaling paraan para malaman ang problema sa paningin, lalo na kung edad 40 pataas. Ito po ay kailangan natin kada taon, yung eye exam. Pupunta po tayo sa doktor o ophthalmologist para ipa-check up ang ating mata. Dinadilate po yun para makita rin hanggang loob ng inyong mata. Kasi yung optometrist, ang ginagawa niya ay para naman magsukat ng mata. Yung mga magsukat ng inyong salamin. Pero yung ophthalmologist, kailangan po natin para makita ang mga problema sa mata. Kasi sa una, wala kayong nararamdaman. Pero pagkita natin, malala na pala, lalo na kung umeedad. Kasi meron tayong mga tinatawag na age-related macular degeneration, yung glaucoma, emergency yan. Katarata, halos lahat nakakaranas nito. At kung may diabetes, nagkakaroon ng diabetic retinopathy. At lahat tayo ay kailangan magsalamin isang araw. So, mainam na mag-check up, hindi lamang ang 40 pataas, kung pwede isama nyo na rin ang inyong mga anak. Igugrupo-grupo ko ang problema sa paningin. Ang una, yung malabo. So, dun muna tayo sa malabo o lumabo ang inyong paningin. Ang isa sa mga dahilan nito ay katarata. Ito malabo. Makikita nyo, di ba, dito malinaw, tapos dito parang nagkaroon ng ulap. So, malabo, maulap, tapos maliwanag, parang masyado kayong naliliwanagan sa ilaw. At makikita nyo, bukod sa blurred o may ulap, yung kulay na yellow at saka yung brown, parang medyo naiiba yung kanyang kulay. O kaya naman sa gabi, hindi kayo gaanong makakita o minsan nagdodoble ang paningin. Minsan nagtataka kayo, bakit palit kayo ng grado? So ang gamutan dyan, kailangan magpapasalamin tayo or meron tinatawag na cataract surgery, nile-laser at mga iba pang mga gagawin ng inyong ophthalmologist. Bakit nga ba ganon? Kasi kapag edad 40 na tayo, yung protina dun sa loob ng ating mata, parang nag-iipon, kaya nagkakaroon ng parang ulap. Kaya nga, para makaiwas dito sa katarata, kailangan magsusot tayo ng sunglass. Mamaya, i-explain natin ng mas matagal. Sunglass, payong, sombrero, kumain ng mga gulay, prutas, at check-up ng mata kada taon. Yan yung mga pwede nating gawin. Pangalawa, diabetic retinopathy. So, kung kayo ay diabetiko, kailangan talaga at least once a year mag-check up ng inyong mata para makita yung loob ng mata. Kasi hindi yan nakikita mula sa labas. Marami pong apektado ng diabetes at ayaw natin mawala ang inyong paningin kasi siya talaga ang dahilan kung bakit maraming nabubulag. Alam niyo po, pag diabetic kayo, in 20 years, may epekto yan sa inyong mata. At yung mga diabetic, 25 times mas nawawalan sila ng paningin kaysa dun sa mga walang diabetes. At bukod dun sa mataas na asukal, pag kayo ay mataas din ng blood pressure, mataas ang cholesterol, risk factor yan para magkaroon ng diabetic retinopathy. Ano ang nararamdaman? Lalabo. O kaya minsan doble yung inyong paningin o parang naiiba. Parang may kurtina dun sa inyong paningin. Tapos pupulang inyong mata, masakit. O kaya minsan may mga itim-itim, mga spots kayo makikita dun sa pag nakatingin kayo sa isang bagay, parang yun yung tinatawag na floaters, yung mga batik-batik. O kaya minsan parang mga strings o tali-tali na nandun. So, mamaya ipapakita ko anong itsura ng floaters. Pero sa mga merong floaters, alam nyo kung ano ang ibig kong sabihin. So, parang may shadow, may kurtina dun sa inyong paningin. Sa una, mawawala partially o konti muna yung mawawala dun sa inyong paningin hanggang sa iba, talagang lahat nawala na yung inyong paningin. So, ayaw nating umabot sa ganitong pagkakataon. Ikatlo, yung naduduling o yung squint. Yung iba maaring pagkapanganak, nandun na, pero kahit anong edad, sabi ko nga, 40 pataas, pwede rin. Meron kasing lahi, maaring lahi din, pagkapanganak, lahi, o kaya may problema dun sa optic nerve.
marami pong klase ng, kasi hindi makafocus yung dalawa yung mata. Yung isang mata, iba yung focus. Yung isang mata, iba yung focus ko. Pag sabing esotropia, papaloob, exotropia. Yung isang mata, palabas ang tingin. Hypertropia, yung isang mata mas mataas. At hypotropia, yung isang mata, pababa. Hindi kayo gaanong makakita. Minsan nagdodoble yung inyong paningin. Yan yung sintomas nun. Tsaka mabilis mapagod ang inyong mga mata. Hirap kayong magbasa o kaya medyo malabo din ang inyong paningin. So may mga eye drops, eye exercises o kaya ay ooperahan ng inyong ophthalmologist. So ito, kailangan ophthalmologist talaga ang gagamot sa inyo. May tinatawag din na uveitis, dito namamaga. Ito pang meron dun sa mga pasyente na may autoimmune diseases. Yung problema sa sariling immunity. So automatic, pag may autoimmune disease kayo, mag-visit din kayo o papacheck up sa inyong ophthalmologist o doktor sa mata. Kasi maaring mapula yung mata nyo, parang nasisilaw at saka malabo at nagkakaroon din sila ng floaters. Dumako naman tayo yung sinasabi kong may spots o batik-batik sa inyong paningin o may kumikislap ang tawag dyan. Parang may flashlight, flashes of light sa inyong paningin. So ito yung mga batik-batik, maaaring nakakakita kayo. Yung iba puti ang batik nila, yung iba itim. Meron namang parang tali. Meron ding ring, parang mga halo ang nakikita o kaya parang sinulid o parang bahay ng gagamba. So, bawat isa sa atin makakaranas, pero ito yata yung pinaka mas marami. Mapapansin nyo. So, pag biglang dumami ang floaters nyo, pupunta agad sa doktor. Ang isang dahilan yan, kung meron kayong migraine. So, masakit ang ulo. Ang mga taong may migraine, sasakit muna yung ulo nila, parang may liwanag o may makislap. So, ang dahilan nun ay migraine. Merong matinatawag na vitreous detachment. So, maraming floaters. Pero ito yung pinaka-emergency, yung retinal detachment. So, yung retina mo, kumawala. So, merong yung inyong gel dyan, yung gel sa mata, tumatagas. So, ang mangyayari niyan, nakakakita kayo ng parang flashlight o yung maliwanag. So, may flashes of light. Tapos, dun sa side ng inyong paningin, unti-unting nawawala. Tapos, minsan nagkakaroon ng mga black na batik-batik sa inyong paningin. Minsan hindi siya masakit, basta malabo lang ang inyong paningin. Yung iba naman, parang may kortina. So magkukortina yan. Ito, kailangan pumunta agad sa ating ophthalmologist kasi emergency ito para magkaroon agad ng lunas itong problema nyo. May tinatawag din na macular degeneration. Yung macular degeneration, dahil naman ito sa ating pag-edad o lahi. Minsan, pag sinabing may macular degeneration, yung diretsong linya, makikita nyo, parang liku-liko. So, ito ay dahil sa pag-edad, lahi, maraming klase, dry and wet type. So dito nakikita nyo puti-puti. Puti-puti ang nakikita dito. Pag dry type ng macular degeneration. Pag wet type naman, itim-itim. Tapos yung diretsong linya parang liku-liko. Sabi ko nga, kailangan mo ng maliwanag na ilaw para makabasa ka o makatrabaho ka. Tapos yung mga malabo din, yung mga prints o yung mga binabasa mo. At yung mukha ng isang tao, parang hindi mo maaninag, hindi mo siya makilala. At meron din mga blind spots, parang pag tumingin ka, hindi mo nakikita. Yun yung tinatawag na blind spots. Tsaka hirap ka dun sa mga detalye ng isang bagay. Halimbawa sa tela o kaya dun sa pintura, hindi mo yan nakikita. At dahil nga ito ay sa pag-edad, paninigarilyo o kaya may lahi, kailangan iwas tayo sa sigarilyo, mag-ehersisyo, dito yung tamang pagkain. So, sasabihin natin ano yung mga kakainin ninyo para gumanda ang inyong paningin. Meron ding sinasabing astigmatism
Hindi ba pag nagpapasukat kayo ng salamin, sasabihin sa inyo ng optometrist, ay meron kang astigmatism. Ito ang normal, malinaw. Pero pag may astigmatism ka, parang mas malabo. So parang mas hirap ka nga makakita ng mga bagay-bagay. So malabo, hirap din ito makakita sa gabi. Tsaka minsan, sumasakit din yung ulo nila kapag meron kang astigmatism. Tapos, pupunta naman tayo dun sa short-sighted at near-sighted. Ito yung, ito yung normal na paningin natin, ano? Pero may sinatawag na near-sighted o yung short-sighted. Ito ay lahi, dahil may lahi. Hirap silang makakita dun sa malayo. So, nakita nyo, mas malabo doon sa malayo. Pero, ang linaw nung malapit. Kaya nga sinabing short-sighted or near-sighted. Pag long-sighted or far-sighted naman, hirap ka naman makakita sa malapit. So yung malapit, mas malabo. Pero ang linaw nung malayo. Yan, ang kailangan mo dyan, yung salamin. So yung mga optometrist, i-correct yan. So dyan kung bakit mo kailangan magpatingin sa isang ophthalmologist. Or, pwede rin optometrist. Libre lang po ang magpa-check up sa optometrist. So, kung may pagkakataon kayo, nadaan kayo sa mga malls, tignan nyo na rin ang sukat ng inyong salamin. Marami, aalokin kayo, may tatawag na bifocals, trifocals, or progressive. Depende sa inyong pangangailangan. Pero ito medyo pinapractice kasi sa una nakakahilo. Pero kailangan natin yan, lalo na kapag tayo ay umiidad. Pero kaya ko ito binanggit, alam nyo ho, yung ating mga anak, isama rin natin pagpapacheck up ng kanilang mata. Magtaka ho kayo pag bumababa yung grado niya. O kaya laging nakakunot yung kanyang noo. Kasi kawawa naman siya. Baka hindi na niya nakikita yung blackboard at saka yung tinuturo ng teacher. Yung anak ko ho, nalaman ko na malabo pala ang mata, dahil lamang sa eskwelahan. So, kahit walang dinadaing ang inyong mga anak, at kayo din, kung hindi na kayo makapagsuot ng sinulid doon sa inyong karayom, sa mall na marami naman ho at libre ang nagsusukat ng salamin. Please, dumaan ho tayo at magpa-check up. Nabanggit ko na po yung macular degeneration at yung ating astigmatism. Ngayon, ito po yung last na group, yung nawala na yung paningin ng isang tao. Nabanggit ko na po yung diabetic retinopathy, talaga mawawala yung paningin nyo. Pero dun sa mga taong may glaucoma, ito medyo emergency din ito, no? Problema naman to sa optic nerve. So, bigla mawawala yung kanilang paningin. So, punta na agad sa doktor. O minsan naman, malabo lang, parang lumalabo muna. Masakit yung mata, masakit din yung ulo. Medyo nasusuka, tapos parang may mga rainbow na bilog-bilog kayong nakikita. So, kapag ganun ho, yung mga halos o pabilog na rings, punta sa doktor. Kasi po yung glaucoma, lahi din yan. So, pag yung magulang nyo o yung mga kapatid nyo nasabihin may glaucoma, magpa-check na ho tayo nung intraocular pressure natin. Tapos, pati yung visual field, chine-check din yan, at yung optic nerve ng inyong mga doktor. Ang gamutan ho dyan, eye drops, laser, yan ho yung mga ginagamot. Meron din tinatawag na yung mga renal vein or retinal vein at retinal artery thrombosis. So, ito naman nawawala. Yung paningin, isang mata lang muna. So, pag may isang mata, biglang nawala ang paningin, baka yung retinal thrombosis ang nangyari sa inyo. So, sa pangkalahatan, yung pag-alaga sa ating paningin, sa ating mata, lagi pong magsasalamin kung kinakailangan, wear ng goggles, lalo na sa trabaho. Kapag napuwing, iwash agad sa running water. Kailangan ho, pag nagtatrabaho tayo, lalo na yung mga mason o sa construction, lagi tayong may mga safety glasses. Kung kayo naman ho ay sa mga chemical nagtatrabaho, kailangan din ho. Meron tayong safety glasses. Importante ang kinakain ng isang tao. Kasi para gumanda ang paningin, bata pa lang, sanayin nyo na yung mga anak nyo. Kailangan maraming vitamin A,
dito makikita yung mga kulay dilaw o orange na pagkain. Kamatis, papaya, carrots, yung vitamin E, dito po yung inyong mga olive oil, tsaka mga nuts, buto ng kalabasa. Kailangan din natin ng vitamin C, mga kalamansi, dalandan, lalo na ngayon, panahon yan, mga bell peppers, tapos kung naririnig nyo itong zeaxanthin at lutein, galing ho yan sa mga berdeng dahon ng gulay, mangga, yung ginataan natin na mga kalabasa, tapos yung mais, kailangan ho natin yan. Tapos meron din ho yung mga dalanda natin. So pakainin natin ng marami. Bata pa lang ang ating mga anak para hindi magka-problema sa kanilang paningin. Ngayon, yung kinakain ng mga bata at natin na may edad, may kinalaman ho yan sa pagganda ng ating paningin. So kung puro fast food ang ating kinakain, hindi tayo nakakakain ng mga gulay at prutas, tsaka yung mga isda na sinasabi ko. So may epekto yan sa ating paningin. May epekto din yan sa pagtaba natin. So problema dyan, high blood, tsaka diabetes. So para gumanda ang paningin, damihan ho natin yung isda natin kasi kailangan natin yung mga omega-3 fatty acid tsaka yung mga berdeng dahon ng gulay. Ito pa, itlog, isda, avocado, broccoli. Ito nga yung mga gulay natin, kangkong, carrots. Kailangan ho natin lahat yan. Mga beans para gumanda ang ating paningin kesa dun sa mga fast food. Huwag na hong manigarilyo, may epekto talaga yan sa paningin. Kumain ng maganda, yung mga isda, gulay, prutas, mag-ehersisyo para maganda din ang daloy ng dugo. Lagi magsa-sunglasses, yung may UVA at UVB para yung epekto ng ultraviolet rays maiwasan. At pag nagko-computer at nag-gadget, mag 20 segundo tumingin sa malayo kada 20 minuto ng ating pagtatrabaho. So yan po, inom ng maraming tubig, laging mag-exercise para sa pangkalahatan na kagandahan ng ating paningin. Maraming salamat po. Please share.